Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Kamusta kayo mga ka-Wonder? Sobrang init ha. Reminder lang natin lagi pong magbabaon ng tubig at payong kasi sobrang init po talaga. Ako first time ko ulit na lumakad sa sobrang init. Nahirapan ako huminga at saka talagang nangihina ako. Para ka may stroke. Lalo na sa mga elderly natin dyan, laging magbaon ng tubig po at kapag medyo nasa labas yung malamig, lalagay-lagay lang po sa batok. Pag nakakaramdam na masama yung tubig, pwede po ninyong basain yung mga kamay ninyo, yung mga dito ninyo, para ma-refresh po at yung temperature kasi nakaka-apekto yun para ma-neutralize mga ka-Wonder. Well, anyway, panoorin natin, pakinggan natin o pag-usapan natin mga ka-Wonder itong garapalang aksyon sa kampo ng Vice Presidente. Dahil bistado ng, hindi lang ito kwento ito ay bistado ng Bilyonaryo Channel ng kanilang mga source na itong kampo ni Sara, although this is the second time na kanilang coup attempt para tanggalin sa pwesto ang Speaker of the House. Yung unang-una, alam natin mga ka-Wonder na ang unang gusto nilang tanggalin dyan itong si Martin Romualdez dahil nga nabisto yung kanila pong maitim na balak at yun nga tanggalin si PBBM. Nung nalaman, yung ngayon, yung impeachment nila last year, binasura ng Supreme Court. At ngayon, ganun din, nagre-request sila ng TRO para, yun nga, sumbungan itong Supreme Court, baka sakaling ibasura ulit. Pero hindi na nga yung pinakinggan, Yung ang dami na nilang sinasabit dyan sa Supreme Court. Kumbaga, meron ako napanood dito na isang AI nga lang, gawa lang. Na kumbaga, sinasabihan ni Sara, yung mga nakaupo, wala kayong mga utang na loob. Ang tatay ko naglagay, parang although AI lang yun, pero illustration at the back of people's mind, parang ganun yung mga naratibo, na optics ng mga taong bayan, na ganun ang parang lumalaro. Pero hindi natin alam siyempre kung ano nasa isip ng mga maestrado dyan sa Korte Suprema. Ito nga yung pangalawang pagkakataon mga ka-Wonder. Nabisto na gusto ulit i-push itong pagtanggal dyan sa House Speaker na si Bogie D. At alam natin na kailangan ng 160 na congressmen para mapalitan itong si Bogie D. Yun ang pagkakaalam ko mga ka-Wonder. Pero ang nangyari mga ka-Wonder, mukhang wala pa yatang 30 ang umapprove sa kanya. Alam na natin yung iba dyan, dahil nga sa balita nga, ng mga sa mainstream at saka mga interviews sa mga politicians, mga analyst, yung iba dyan kumakapit na dahil sa malapit na yung 2028 at naghahanap na ng mga kaalyansa at medyo dinadaga dahil nga malakas daw si Sara Duterte. At alam natin na sabi nga ni Ronald Llamas doon sa isa, na may mga kilos at nakikita niya raw yung kamay ni Gloria Macapagal Arroyo. Naalala niyo ba yung Hello Garci? Na yung Hello Garci, tumawag siya ron. Yun po ay isang lantaran na na ebidensya. Pero hindi ko alam ba't hindi siya natanggal mga ka-Wonder. Kasi siguro hindi sapat o hindi ko alam kung ano yung nangyari dyan. Nakalimutan ko na. Well anyway, itong si Sara Duterte ngayon may speech siya tungkol sa accountability. Pakinggan natin, napakaikli lang ito mga ka-Wonder. Demand accountability from our leaders. Narinig nyo yun Demand accountability from our leaders. Ganon, may ganon siya Shh. Idol na idol niya yata itong si Gloria Macapagal. Dahil trademark niya yan May dahil nga sa structure ng ngipin, hindi natin masisisi hindi naman siya ganon. Hindi naman ganon ang ngipin niya May mga time na hindi naman yung pronounce niya So siguro nakikita natin, opinion natin to, mukhang idol niya talaga itong si Gloria Macapagal Arroyo. At yan nga, sa kanyang coup attempt, etong si Gloria ay nakikita nila. Mga ka-Wonder, panoorin muna natin itong video na report ng bilyonaryo. Hiramin muna natin itong report ng bilyonaryo, mga ka-Wonder.
ibalik si Congresswoman at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker. Ang umano'y motibo ng kudeta, isalba sa impeachment si VP Sara. Umuugong na naman ang usapin ng kudita sa Kamara at paraan di umano ito para mailigtas si VP Sara sa impeachment. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Billionaire News Channel, nabuko ang pag-uusap ni na dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Ayon sa aming source, itinutulak muli ni Duterte si Arroyo bilang Speaker. Kaya lang, 160 votes ang kailangan para mapatalsik ang kasalukuyang speaker na si Boji D para umabot sa 30 ang nagpahayag ng suporta sa umano'y balak na kudita. Hello, Garcia. Ma'am. Nausap na kayo ni Adalos. Ma'am. Mamamasyal muna daw ako sa Mindanao. Kaya nga kung ano man ang mga problema kasi tawagan lang ho ninyo. May problema sa South UP. Pero lokal. Kasi iba-iba raw pinatuloy ng Commonwealth noon. Sino ba atin doon? Naku, ang importante na hindi madama yung sa taas. Hindi ho. Ako ang may hawak nun. Kasi ang issue doon, sabi ng corruption, dahil nila yung recount, pero sabi naman ng issue doon, dapat doon na lang sa munisipyo. Doon na lang ho. Okay na yun. Ako ang may hawak yan. So hindi ma-access na sa taas. Hindi ho. Sabi nga naman, kung exclusive, baka susunod na ito, bumagatang na naman daw doon. Hindi ho. Nasa akin mo yan. Okay. Okay. Sige po. Yan po yung naging conversation na between Gloria Macapagal Arroyo at itong si Garciliano ba yan, over the phone. Yan po yung malawak na skandalo noon na dayaan, na kalaban niya dyan is si Fernando Poe Jr. na siyang naghimutok nga itong asawa, dahil dinaya yung kanyang asawa at dinala ng asawa ni Fernando Poe yung kanyang sama ng loob hanggang dun sa libingan dahil sa dinaya siya. Alam niyo yung mga ganitong tao, yung mga politiko na makamit lang nila yung gusto nila, malaki ang pananagutan yan. Kung hindi man sila nanagot sa taong bayan, mananagot sila sa Diyos, mga ka-wonder. May kabilang buhay pa, baka nakalimutan natin, meron pa. So yun mga ka-wonder, alam natin na pinipilit ngayon ng kampo ni Sara Duterte na maiupo itong si Gloria Macapagal Arroyo gaya ng kanilang bigo na ginawa noon. Anong nangyari mga ka-wonder? Nagka-census siguro sila dyan. At siguro nung inaalam nila, 160 ang kailangan para mai-unseat mo itong si Boji D bilang Speaker of the House. No? Ang Speaker of the House kasi mga ka-wonder, siya yung nagkukumpas. Kung nakita niyo mga ka-wonder itong si Martin Romualdez noon, talagang yung allegiance, yung respeto sa kanya. Yun nga lang, biglang gumuho yung tingin ko kasi nga although hindi pa naman siya guilty, iniimbestigahan pa yan mga ka-wonder. So yung papel kasi niya, bilang pinuno siya ng House of Representatives, kontrolado niya mga ka-wonder yung mga legislative agenda, yung mga usaping legislature diyan. Siya yung kumokontrol niyan. Kung merong pagbabago diyan, merong sasagawa, may ipapasang bill o ito yung gusto nila, ganito ganyan, pati yung mga budget, ang pagkakaalam ko siya rin yung may control din siya diyan somehow, at yung committee assignments sa committee diyan, siya yung nagbibigay ng mga assignments. At isa pa, ito yung dahilan kung bakit dapat paupuin daw si Gloria. Dahil bakit? Hawak niya yung impeachment proceedings. Kontrolado niya mga ka-wonder. Kaya yung kung kontrolado mo yung pagiging speakership, kagaya niya, pag nilagay si Gloria, hawak mo na rin ng direksyon ng impeachment. Pwedeng ibasura ang impeachment nitong si Sara. So dyan palang mga ka-wonder, tayong mga nasa malinaw. Pagkalimutan na natin yung madilim yung isip, na kahit nakitang masama, nandudun pa rin. Kasi grabe na mga ka-wonder. Talamakan na Nakita yan ng mga silent majority. Ginagago nyo ba yan? Sorry sa term yung mga taong bayan, ginagawa niyong TANGA, TANGA, na sa tingin nyo, kahit sinasalaula nyo na at ginagawa nyo na, minamaneuver nyo na yung lahat, at tingin nyo, tahimik pa rin at aayon sa gusto ninyo? Garapalan na.
napakapalan na ng muka. Naalala ko si Miriam Defensor, ano? Yung favorite term niya dito sa mga politiko makakapal ng muka, yung term na pachyderm. Yan yung parte ng katawan ng tao na kung saan yung layer or texture ng skin sobrang kapal. Wala nga yung mga kalyo na yan. Ganyan kakakapal yung mukha ng mga ito. No, akala mo lahat imamanuver nila at pupwesto pa talaga ang kapal ng mukha. No? Talagang gusto pa rin ipilit yung sarili nila dahil bakit? Dahil may mga supporter silang gadilis o gabiya yung utak. No, yan yung problema diyan . No, kaya saludo tayo sa mga DDS na nalinawan, na nakita nila at nag-U-turn sila, nag-left turn o right turn basta as long as hindi sila dumiretso dun sa maling daan. Alam na natin itong impeachment na to either magamit na mabasurang impeachment ni Sara at ma-impeach si BBBM dahil gagamitin nga nila yan dahil doon nagsisimulang impeachment ang pag-umpisa ng impeachment dyan sa Kamara. At alam natin na hindi lang ito legal na proseso dahil ito'y politika rin. Siyempre, kampi-kampi niya, politics yan. Yung term na pinupolitika mo kahit sa mga business, kahit sa relihiyon. Pinulitika, ibig sabihin hinaluan ng kampihan, ng lakas ng loob, minsan ng padulas, ng mga pangako. Yan ganyan. So, yan yung kunila. Mag-install ng alay. Kapag yung alay mo na isang speaker, bato ka na. Matatag ka at malakas ka. Ito'y pag-iwas malamang. Hindi lang malamang sa alamang. Sabi nga para hindi ma-impeach ito sa Sara. Ngayon, kung hindi ka talaga guilty, kumakausap ako dyan sa mga DDS. Ito, sagutin nyo. Kung talagang hindi guilty si Sara Duterte at walang tinatago, bakit lahat ng paraan ginagawa niya para makaiwas siya sa impeachment trial? Sige nga, bakit lahat ng paraan? By all means, ini-exhaust para lang makaiwas. So bakit kaya nabigo? Dahil nga wala pang 30 ang sumuporta. Siyempre, nagsagawa yan ng statistics dyan. Kasi ang majority, hindi pumayag sa kanya mga ka-wonder dahil kami, bali, nakitang-kita na namin yung pinagagawa mo. Paikutin mo kami? Kaya sinasabi ni Percy Lapid na umiikot na. Before you know it, sabi nga, before PBBM knows it, alam na kumalat na. Ito nga sinasabi ni Madriaga kung totoo man, yung pinapakalat yung pera at pinamimigay kung sino yung pagbibigyan. Bakit? What is the purpose? What is the point? If you can read between the lines, alam nyo na yung sagot, mga ka-wonder. So, mahina yung alyansa ni Sara. Ibig sabihin, mahina siya. Yun nga lang pinush niya dyan, kalaban ni Akop. Akala nila malakas na raw tong kanilang manok. Tambak. Ibig sabihin, yung sinasabi, although marami-rami pa rin. Marami-rami pa rin. Pero, pagdating sa botohan, hindi mo masasabing kakampihan. Yung mga diehard lang, yung mga hard shell type yung binantayan yung utak nila na para maging kulto, wala ka magagawa doon. Pero yung mga nag-iisip na maso-surprise ka, mapapuzzle ka sa sagot nila. Guilty or not guilty, sasabihin, hindi, syempre, maka-Duterte. Tatakbo siya bilang presidente, mag-mayor na lang muna siya. Sa sagot nila, maso-surprise ka. Kasi mababasa mo agad kung ano yung susunod, pero hindi pala. So, yan yung mga nangyayari mga ka-wonder. Na dapat, sabi nga nitong si Sara, yung accountability daw, i-demand sa mga official. Talaga! Bakit umiiwas ka? Ngayon, bistado ka na naman. So yan wag tayong boboto ng mga tiwali, ng mga ayaw humarap sa accountability, At ayaw maging transparent kasi ang taong bayan nagde-demand kung saan dinala yung pera. At marami pa. Yung pagplanong pagtigok sa ating Pangulo, yung culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, ang daming niyang dapat paliwanag. At isa lang dun, mga ka-wonder, kaya nininervyos yan. Isa lang dun, pwede na siyang ma-impeach. At syempre, haharap si Madriaga sa kanya. Lahat ng ebidensya ilalabas. Si Sentry at kung sino-sino pa. Kaya, checkmate. Game over talaga. Kaya kailangan yung alyansa, kailangan yung stability, kailangan ma-shift yung loyalty kapag nakuha nila yung pwesto ng speakership at mailagay si Gloria. Pero bigo nga ulit mga ka-wonder. At para sa publiko mga ka-wonder, lumalabas
na parang may backroom politics mga kawander. At meron naman, umiiral naman talaga yan. Na yung tunay na dynamics ng kapangyarihan, nasa sa kanila. No? Dahil kinokontrol nila at pinaiikot nila yung taong bayan. Doon sa mga korap lang ang tinutukoy ko at mga tiwali. Kaya mga kawander, dapat nagbabantay tayo sa kanila. Kasi gini-GAGO tayo No? Ginagawa lang tayong spectator para silang performers. Na syempre performers yan, star yan, sumasahod yan. And then tayo, ginagawa nila tayong mga spectators. No? So yung nabigong tangka na yan, no? Na isang simple political miscalculation, yun nga, na-miscalculate nila. Masyado silang overconfident. Nakala nila kaya nilang i-maneuver yung kongreso. No? Ito yung tunay na sumasalamin mga kawander, no? Sa kalakaran ng kapangyarihan ng bansa. Na kapag ikaw ay mahina, o kapag ikaw ay na guilty o mahina, o malakas, mapera ka, isa rin yung paraan. Pero pag yung mga totoo na may takot sa Diyos at mga may puso sa paninindigan, paglilingkod bayan, may puso, hindi yan matitinag sa mga pera at pananakot. No? So yung mga impluwensya na yan mga kawander, yung sinasabing Duterte legacy, matatapos na. Yung kapangyarihan nila, game over na. No? At yung numero ng tunay na sandata ang siyang makikita. At sa huli mga kawander, ang politika ay laro lang. Alam natin yan. No? At ang alyansa yan, timing at interest lang ang tinitignan. So mali yung kanilang pasok dahil nakikitaan na sila ng talagang lantara ng talamakan na. Nakikita na. No? At syempre, pag pinagbigyan sila, weak itong mga Congress. At dyan sa Senado, makikita rin natin. At kung lumabas na ganyan sa kabila ng napakalinaw na ebidensya, weak lalabas ang Senado. At syempre, nagbabantay ang taong bayan. Hindi na sila makakaulit. And then later on, kapag may nakitang pag-abuso, pag-maneuver, pwede naman din kasuhan. Hanggang dito na tayo mga kawander. Comment down below your opinion para mabasa natin, mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video mga kawander para yung talamakan na planong coup na nabigo, dapat hindi natin isang tabihan. Yan ay isa na namang ebidensya, testimonya na dapat talagang pumili tayo ng isang mahusay at matinong leader. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga kawander. God bless.